Isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating mga amplifier dahil sa nag-overheat siya. Kasi tingnan nyo yung blower nito, maliit at saka iisang peraso. Kaya ang gagawin natin dito ay mag-a-additional tayo ng isang blower nang sa ganon ay maproteksyonan natin tong heatsink, kasi kailangan mapanatili natin yung lamig nito. Kasi kung dito lang po tayo umasa sa isang blower na to, kulang na kulang suportahan yung heatsink para lumamig. Ito, lagyan na natin ng bagong blower o additional na blower para tumagal ang buhay nitong amplifier na to nang hindi kaagad masira. Hanapan nyo lang ng pwesto. Ito, halimbawa katulad dito, ito bago. Hanapan nyo lang ng pwesto, pwede dito nyo ilagay, basta maproteksyonan tong heatsink. Tapos kung paano i-series ito, tap nyo dito sa tap nyo na lang dito sa pinaka AC supply nya. Ito sa kabil dito. Yan, ganyan lang po ang paglalagay ng additional na blower. Kung gusto nyo talagang tumibay ang inyong mga amplifier. Mas maganda nga nito kung bago pa yung amplifier nyo, yung hindi pa napapaayos. Malagyan nyo kaagad ng blower na katulad nito. Yung mga ginagamit sa mga video, okay? Kasi yun, mga to, direktang 220. Tsaka malakas. Pag mo pa lang nito, mapro-protection na ito. Pag on mo pa lang yan, na-under na tong blower na to para ma-maintain niya yung lamig. Kaya kahit mag-volume ka lang hanggang alas 12 o alauna, dito sabi mo, ito kahit mag-volume ka ng ganito ka sagad, yan, ganyan, ganyan, mga ganyan, alauna, alas 12 yan. Pero pinakaano talaga hanggang alas 12 lang, alas 12, mga alas 11, yan, ganyan lang yung setup talaga ng ng amplifier. Kasi pag sobra ng ganito, parang nakakatakot ng yan, yung tunog dyan, sobrang lakas, hindi mo na makokontrol yung timpla ng yung tunog. Ito hanggang dyan okay pa yan. Ito mga ganyan mga ganyan ang setup. Kasi kung lahat ng terminal ng speaker doon may karga, na to, yan mga nakakasira yung sagad-sagad kung mag-volume, yung ganyan, full na full kung mag-volume, yan ang madalas. Yan yung na yun, yung pagputok ko lang 2 fuse na yun, ganyan ang mga nangyayari. Overdrive, over yung volume sa sobrang lakas. Ito, tignan nyo to, bago pa tong Sakura 739, ayan, sabog agad. Kasi nga napakaliit talaga ng blower, kulang na kulang talaga ang pag ng blower. Kaya kung gusto nating hindi tayo magpaayos,
ganito lang po ang gawin nyo. Lagyan nyo siya ng additional na blower, tapos sa volume, wag nyo po laging ilalagay sa napakalakas. Sa ayan yung sagad yung volume sagad. Tama lang po ang ganyan. Ayan, alas 12, alas 11, yan ang mga ano lang. Kasi kahit dito pa lang mga alas 10, malakas na to sobra na itong mga lakas. Lalo pa pag dito, mga alauna, alas 2. May-ari kasi nito, mahilig sa sa sounds talaga, lagabog talaga yung yung bahay. Kaya ayan ang nangyari. Sabog din yung ampli niya. Kaya malaking gastos kung hindi nyo kaagad malalagyan ng additional na blower na katulad nito. Ito ganito lang yan. Hanapan nyo lang siya ng pwesto o pwede siyang ganyan. Ngayon pag tinakpan nyo na angat na hindi siya maitakip, hanapan nyo na lang siya ng pwesto. Ang importante, malagyan nyo siya madagdagan nyo siya ng blower para sa hangin dito sa heatsink. Ito dito. Kasi ito kasi yung dito kasi nakakabit yung 8 IC. Ayan yung IC. 1, 2, 3, 4, 5. Ito mga to. Yan. Yan kasi ang kailangan malamig. Pag sobrang init yan, hindi pupunta na yan dito sa heatsink. Sobrang init ang heatsink. Babalik dito yan sa transistor na to. Output, dito sa output na transistor. Okay. Kaya yan po ang kagandahan ng merong additional blower. Kaya hanggang dito na lang uli. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana may natutunan uli kayong panibagong kaalaman tungkol sa ating mga amplifier para sa ganun hindi kaagad siya masira.